May nakita tayong post at sana, aamin ba sila? Pinondohan di umano ni babaeng Jahas ang rally sa Luneta ngayong linggo. Mga kababayan, Webes na po ngayon, hindi ba? So, Webes, right? Philippine time, Webes? Ano ba ito? Nahirapan. Yes. Ay, okay lang. Dali lang po Yeah, 18. Webes nga. Oh, alas 10 ng umaga sa Pilipinas. 18, 19, Friday. So, tamang-tama, day 4 ngayon ng mga DDS na naglakad mula Batasan Complex hanggang Camp Aguinaldo. And now, ang alam ko, nasa Krami sila. Malapit-lapit na rin, although medyo ilang kilometro pa rin yan, papuntang EDSA Shrine. So, baka pumunta sila mamaya o kaya bukas kasi Friday, di ba? Ang EDSA Black Friday at saka yung EDSA Friday group at ang EDSA Everyday group, yun naman talaga yun every Friday nasa EDSA Shrine. And sana nga po tumuloy-tuloy sila sa Palasyo ng mga Ahas at sana samahan nyo rin po mga kababayan. And yeah, kung kinakailangang sumugod na sa Palasyo ng mga Ahas, why not? Doon kayo mga lampag. Huwag kayong gumawa ng krimen, pero kalampagin nyo. Yun po ang panawagan ngayon ng mga, mamaya pag-usapan natin yan. But so far, according to Miss Cathy Binag, mga ate at kuya, itong rally ng Luneta sa linggo, okay, so 19 tomorrow, Friday, 20, Sabado, 21st or 21 ay linggo. So, malakihan, malawakan po yan. May mga artists, may mga singers, may mga rappers, at kung sino-sino pang nag-post. Even kami, di ba, mga Duterte supporters, nakipost na rin. Kasi, trending nananawagan talaga, kaya lang may pumiyok. Bawal daw doon ang mga DDS. Aba, ay confirm, rally nga pala ng mga kakamping ang Luneta sa linggo, and ng mga makakaliwang grupo. Yun nga ang post nila, di ba nakita ko nung mga nakaraang araw na magsusuot sila ng itim, magdadala sila ng flag ng One Piece, yung may bungo na may X, and then magsusuot sila ng maskara para hindi makilala, iwas red tagging, naalala nyo, na post ko. So mukhang rally po yan ng mga makakaliwa. Kung rally ito ng makakaliwa, bakit nakakaladkad ang pangalan ni Liza Tanas? Okay? Ito po ang post ni Miss Cathy Binag, mga kababayan. Basahin ko lang. Is it true that the leftist, who to, di ba? Kapag tao who. Is it true that the leftist who will be joining the rally sa 21st is funded or are funded by Butod? Post ni Miss Cathy Binag, wala pang 24 hours. So kagabi. Kaya pala lahat sila Duterte panagutin palagi ang sigaw. Yun nga po yung isa sa mga red flags na napansin ko na parang yung rally sa Luneta ay budol. Kasi meron nakalagay doon, 'di ba, Duterte panagutin. Ganon-ganon. Sawa na ba kayo sa korupsyon? Sawa na ba kayo sa baha? Join na sa amin. Tapos doon sa pinakailalim may nakalagay, Duterte panagutin. Also, yung target po ng rally sa Luneta ay sina Jinggoy. Siguro si Jinggoy, mukhang, mukhang bumabaliktad na. Di ba si Jinggoy parang yan? Nasangkot siya sa PDAP scam. Pero mukhang anti-Marcos na si Jinggoy right? Tama? Bumabatikos na si Jinggoy So mukhang may mga, I think so. So si Jinggoy isa sa target ng rally sa Luneta, plus ang mga Duterte, lalo si VP Sara, and then ang Diskaya, ang mag-asawang Diskaya, si Curly at saka si Sara Diskaya. Sara Duterte, Sara Diskaya, parehong Sara D. So, kasi maraming kinanta yung mag-asawang Diskaya na sabi nga nila,
Ang nakikinabang dito sa mga nakaw sa flood control ay si Tambi at saka si Zaldico. Kaya para hindi matukoy as most guilty si Ngiwi sa korupsyon na itong pagkalala-lala, ayun, sinakripisyo nila si Tambi, right? Oh, niligwak si Tambi. Pero kulang yan ha mga kababayan, di ba? Dapat makulong, dapat bawiin ang ninakaw. Ganon yun. Kasi bilyon-bilyon na raw ang property si Tambi. Baka di lang bilyon, baka trilyon. Oh, so itong rally daw, tinatanong ni Miss Cathy Binag, actually may proof na yata na funded by Boton ito. Galing nila mambudol, no? Nabudol nila tayo nung 2022, una nilang nabudol si VP Sara. Napatakbo nila si VP Sara as Vice President or katandem lang ni Ngiwi. Walang ka-idea si VP Sara, nabudol ang mga yan. Okay? Hindi nakinig si VP Sara na siguro binanggitan ni Tatay Digong na si Ngiwi ay nagpupulvoron. Pero hindi nakinig wala sigurong constant communication ang mag-ama noon. Hindi naman okay ang kanilang relasyon siguro masyado dahil nga kumbaga yung nanay ni VP Sara ay pinagpalit ni Tatay Digong kay Ma'am Hanilet, right? May pangalawang partner na si Tatay Digong. So baka isa yun sa mga naglagay ng ng gap sa mag-ama. Pero after ng ginawa kay PRRD, mukhang according nga kay VP Sara, sa isa sa mga interview niya sa Dahig, naging okay ang relasyon nila, magkakapamilya, nung ginanon si Tatay Digong. Okay? Nagkaroon ng relationship. Baka dati hindi naman masyadong close si VP Sara kina Ma'am Hanilet or even kay Kitty. Kaya lang ngayon, since magkakasama sila at nagkikita-kita sa Dahig, baka naging close yung magkakapatid, di ba? And even sa mga travels ni VP Sara like in Japan, sinasama na niya si Kitty. Kapatid pa rin naman niya yon after all. Masarap naman siguro pag malaki ang pamilya, no, mga kababayan, kahit mahirap ang buhay. Tama? Masarap yung may nuclear and extended family. Ano ba? O, yan nga yung pangarap namin kasi kami magkapatid, 2 lang kami. 3 kami, nawala yung pinakabunso, no? Kinuha na ni Lord. So, maliit yung family namin. Kaya naiingit ako sa iba ng mga 10, yung anak, 12. Kahit ikaw sa boy, parang ang saya-saya nila. Nakakaingit ang ingay nila. Tapos kami ng kapatid ko, hindi naman kami maingay sa bahay. Shoutout sa mga na-meet na ako in person. Alam niyo yung tahimik ako in person, di ba? O bunganga lang ako sa vlog. Okay. So, kung budol at nabudol ng mag-asawa noong 2022 si VP Sara, nabudol din tayong lahat. Kasi bumoto tayo sa unit team kesa sa Lenny Kiko tandem at kung ano-ano pang mga tandem noong 2022. Kasi nandun nga bilang Duterte supporters, nandun si VP Sara kapartner ni Ngiwi. So sumuporta tayo at bumoto. Pero sabi nga ni Atty. Glenn Chong, pinakamalaking boto daw at baka ang totoong numbers ng boto ni Ngiwi, baka 20M lang, baka 20 million lang. So according to Atty. Glenn Chong, dinoktor yung 2022 elections, inihabol ng pilit yung boto ni Ngiwi kay VP Sara kasi VP Sara 32M Ginawang 31M yung kay Ngiwi para at least, 'di ba, hindi masyadong halata na hindi talaga gusto ng mga Pilipino si Ngiwi. Although mananalo siya laban kay BFF Lugaw, kay BFF Lenny, si BFF Lenny kasi 16 million lang, si Ngiwi with his vote of 20 million, panalo pa rin or 21 million maybe, but not 31M. Okay? So kung may dayaan yung 2022 elections, nagawa nila yan panahon pa lang ni Tatay Digong. Inaakusahan din niya na itong election ngayong taon ng Mayo, itong nakaraang Mayo lang, ay dayaan din. Kaya sa 2022 mga kababayan, huwag na tayong umasa kahit pati ganyan ang pang-brainwash or ganyan ang pang-mind condition sa inyo ng ibang mga double agents na Duterte supporters ko, no, na maghintay tayo ng 2028, mag-rally lang tayo hanggang 2028. Yan ang nangyayari, lalo't ang paborito nilang location ay Liwasan. Ang Liwasan po ay lugar kung saan ang mga rally ay nag-fail sa kanilang goal. Yan ang totoo, real talk, masakit man pakinggan. Lahat ng rally sa Liwasan, failure ang kanilang objectives. Failure, palpak, hindi nagsasucceed ang kanilang goal. Objective na nga, hindi lang goal
'Di ba? Yaw-yaw ka doon, Marcos resign, Marcos resign. O ano kaya protektahan ng KOJC kasi may mga nagrally din KOJC diyan. O wag niyong ano, wag niyong 'di ba? Wag nga raw sirain yung property na ipinundar ni Pastor Quiboloy and so on and so forth. But aside from KOJC and disregard natin yung rally ng mga KOJC kasi napilitan silang mag-rally diyan aside from rally nila sa Davao. Lahat ng mga rally na pambabati ko sa gobyerno diyan sa Liwasan, lahat po palpak. Kasi nga covered yung lugar. Okay? Sabi ko nga sa inyo, yung likuran, post office, nasunog pa. Hindi naman dinadaanan ng sasakyan. Yung magkabilang gilid, kaliwat kanan, puro puno. Alam niyo, pag dumadaan kayo sa mga kalsada dyan, kahit yung sa mga pa-overpass na yung patawid na ng Ilog Pasig, or papunta na ng, ano ba yan, Quiapo, Manila, or wherever that is, hindi nyo nakikita yung rally doon kasi nga, ang tataas ng mga mahogany dyan. Malalaman lang na may rally kapag malakas masyado ang sound system. Pero yung mga dumadaan, katulad nung one time, I think nag-grab ako, nag-taxi ako papunta nga, ito-cover ko nga yung rally doon. Sabi nung taxi driver sa akin, Ma'am, anong meron dyan? Sabi ko, may rally po. Para saan? So again, I don't know why paborito nila ang Liwasan. Pero lahat ng rally dyan, palpak. Pero since nga po ang rally sa Luneta ay mukhang budol, eh dyan dadalhin yung mga DDS. Hindi sa EDSA. Ayaw talaga nila sa EDSA mga ating. Kahit na dalawang presidente na ang nasipa sa EDSA, ayaw nila, Liwasan talaga sila. Kung budol man itong rally sa Luneta, may budol din sa camp natin. Ang tawag dyan, double agents. Or mga mata ng kabilang parlor na naniniktik kung ano ang galawan ng mga Duterte supporters. Even yung rally in Batasan, daing double agents dyan. Nakita ko nga, nagmarcha rin yung isa eh. Sumama rin at nagpagod rin. Para hindi mahalata na ano siya, double agent siya. Lalaki ito, may itim ang gusto. Okay, so yun ang duda ni Miss Cathy Binag na pinondohan ng babaeng ahas ang rally sa Luneta. Ang galing mambudol. Kasi nung unang nag-trend yan at kung sino-sinong mga rapper at mga vloggers ang nag-post, walang parang ano, 'di ba? Parang ang dating magrarally lang dahil nga ang daing nanakaw sa flood control projects. Pero as days go by at ngayong papalapit na yung event, ilang araw na lang, like 3 araw na lang, 'di ba? Biyernes bukas, Sabado, Linggo na 'yon. Rally pala yan ng mga makakaliwa at ng mga pinklawan. Pero hindi sila nagpapakita ng totoong kulay, itim lang, itim. Oh. So, tinatanong ni Miss Cathy Binag, and I think, meron naman siyang intel na funded pala by Butod niyan. So, hindi yan antay Marcos. Okay? O, ito pa yung isang, proof. Ang bagong ipinalit kay Tamba ay nagsalita, mga ate at kuya. Di ba pinalitan na ni Kiko D? Kiko dito, di ba? Siya yung pumalit kay Tamba. Ang sabi ni Kiko D ay ang trillion peso march ay hindi raw anti-Marcos protest. So I think ito yung mga pupunta from Luneta to EDSA People Power Monument. Iiwasan na naman nila ang EDSA Shrine. Doon naman sa People Power Monument na, well, dumadaan ang mga sasakyan tsaka yung mga papasok ng subdivision doon, pero mas matao po talaga at mas maraming nakakakita kapag EDSA Shrine ang rally. Yan sabi ito ba yung pinalit kay Tamba, yung Kiko D? O ito yung pamangkin ni Bam Aquino? Kasi yung pinalit kay Tamba, DY yun, di ba? D at Y yung apelyido. So baka ito yung ito yung ito ba yung nagganon sa Senate hearing? Nina Sara Diskaya ba yun? Yeah, yun ba yun? Yung nag-thumbs down? Ito ba yung ibikalkalin ko nung mabilisan lang. Aquino. So, si Kiko, ano pala, hindi yung pinalit kay Tamba. Ano ba, nagkamali pa tayo. Oo. Inang, pamangkin nga ng Aquino nga, may pagsalasalamin pa nga.
Iba pala yung D na pinili kay Tamba. Bo di ba yun or whoever he is, I don't care. Walang magbabago dyan sa House of Buwayas. Yun best friend daw ni Tamba yung pinalit. So ito yata yung nag-thumbs down, no? No nga. O yun nga! Siya nga yung nag-thumbs down sa Anis. Sa rally sa Senate hearing. Oh, lentek na ito. Oh. Kiko Aquino is the true heir to Ninoy's legacy, not even Bam, not even Noynoy had the fire of an activist. Ay, aktivista pala mga ating. Yung Kiko, di or Magerd. Oh. So, hindi po rally ng mga DDS ang or ng mga nagkikriticize sa mga nakaw ang Saloneta, kundi basta ano daw, hindi daw anti-Marcos. So kung sisigaw ka doon ng Marcos resign, baka bigwasan ka ng mga kakamping. Marcos resign, Marcos you're fired, Marcos panagutin. Ang gusto nilang panagutin ay ano lang, Duterte panagutin. Duterte pa. Ang panawagan, mahatid kuya, ang panawagan ng rally sa Luneta ngayong paparating na linggo ay tigilan or itigil na ang korupsyon. Isoli ang mga ninakaw, ikulong ang mga buwaya. Dapat lahat no? Hindi lang yung mga contractors na katulad nung ni na Sara Diskaya at Curly Diskaya. Dapat pati DPWH, pati COA na kasabwat, pati mga bangko. Hindi pa pwede pa panagutin yung mga bangko na doon dinideposit at wini-withdraw ang pera. Also, yeah, DPWH, and of course, the mastermind of it all, the mastermind ni We. Hindi daw anti Marcos yung rally. So, wapal ka sumigaw doon ng Marcos, isoli mo ang mga ninakaw. Wang ganun. Budol. Oh, sabi ni Orlando De Leon, isa rin sa mga, I think, retired men, di ba, uniform personnel. Now you know who BBM says are his allies with the rallyists on September 21st. BBM is also included in the communist groups that are a slap to the army and the police. Beware of these groups. Excuse me. Hindi ko makita yung original. So, ang mga kaalyado raw ni Niwe na magrarally sa September 21 ay may mga komunistang grupo. So again, kita nyo ng sabwatan ng gobyerno ni Niwe. Kasabwat na nila ang mga pinklawan, dating dilaw na nagtago sa kulay pink kasi nakakadiri yung kulay nila. And ang mga makakaliwa o aktivista, di ba kriminal yung mga NPA? Pero nakipag-alyado na si Niwe. So, ayan nga ang panawagan ng mga retired men in uniform. Bakit pinoprotektahan nyo pa yan? Yang adik na yan, kasabwat na niya ang kalaban ninyo. Hindi lang ninyo, hindi lang ng men in uniform, kasabwat na ninangiwi ang mga makakaliwa na kalaban nating lahat. Terorista ang mga yan So, sino ang unang madedehado kapag ka nagkaroon ng enkwentro ang mga militar at ang mga makakaliwa? Di ba ang nanganganib ang buhay ang mga men in uniform? Oh. So ano ito? Kailan kakalabanin ng mga matitikas ang administrasyon ni Niwe na nagipag-alyado na sa mga makakaliwang grupo? So ang rally dyan sa Luneta sa linggo ay rally ng mga makakaliwa at inaakusahan ni Cathy Binag na pinondohan ng babaeng ahas. So sa tingin ko mga kababayan, ang rally na yan ay magiging magulo. Baka lumaban sa men in uniform, lalo't 50,000 na kapulisan ang ipapadala sa Luneta para i-control yung, di ba, para magkaroon ng peace and order. Mukhang lalaban ang mga makakaliwa. Kasi syempre ang mga galing bundok, pag nakakita ng men in uniform,
Baka nasa defense mode na yan, naka-defensive mode. Ay, kalaban. Right? So, mukhang gulo yan. So, ano ang dapat gawin ng mga DDS? Sumali, manood, umiwas, at ano ang dapat gawin ng men in uniform? Konsintihin ang administrasyon ng iwi. Pa-comment niyo po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.